Mayamang buhay, channel viewer. Alam ko bumabalik ka dahil gusto mong matuto kung paano lumago ang buhay mo. Kaya lang, nag-a-apologize ako as I had been telling in my other videos na hindi ko talaga pwedeng matapos in 3 minutes lang. Wala naman sigurong tao na yumayaman sa pakikinig kung paano maging mayaman ng 3 minuto lang. Okay, salamat at bumabalik ka. Sana na kita mo rin yung 29 chapters na aking in-upload na mga videos sa How to Be Rich ni President Donald Trump. And as I told you, fa-follow up ko yon ng isa pa ring libro na nakatulong sa akin sa paglago ng aking buhay kung ano man ako ngayon. Sa chapter 5, ang title nito ay Specialized Knowledge through Personal Experiences and Observation. Kagaya ng sinabi ng Biblia, you have the power to control the power within you and the cooperation of the infinite intelligence or the blessing of God to you. So, kung ano man ang relihiyon mo, pareho lang yon. Ang Diyos ay tumutulong sa atin kung tayo ay may pananampalataya. Dito, in-explain niya na 2 uri ang knowledge. Ang knowledge na general, ito yung nakikita natin sa pagbabasa, pakikinig, pag-aaral sa eskwelahan, sa paaralan, pag-aaral ng ating mga skills na na-master natin at saka yung mga physical na pwede nating magawa. Pero ang special knowledge, ito yung mga personal experiences and observation. As I told you in chapter 4, ang mind, walang walang sariling pag-iisip. The subconscious mind has no distinction of what is going to be fed in that subconscious. 'Di ba? Sasabihin mo, nako, may sakit talaga ako, masakit ang mga ganito ko, mamamatay ako, 'di ba? So, nag-aano lang 'yan ang subconscious natin, nagfa-follow lang kung ano ang pinapakain mo, 'di ba? Therefore, parang computer, garbage in, garbage out. Kung ano din ang katawan mo, 'di ba? Pag inom ka ng mga coke, ng matatamis, o garbage out, 'yan ang nagma-manifest sa katawan mo, mga sakit. 'Yan. Bawal po yung health is wealth. Unahin po natin yon. Binabalik-balikan ng mga author, ang mga mayayaman ay inaalagaan ng kanilang katawan. Bakit? Hindi ka pwedeng lago ng buhay mo kung marami kang nararamdaman. Kaya, huwag kang kumain ng mga noodles, mga tinapay, mga nakakasama ng katawan, kahit alcohol, sigarilyo. You discard those mga pagkain na wala namang sustansya sa ating katawan. Ang specialized knowledge ay yun ang hindi daw nakukuha natin sa paaralan, di ba? It is the ability to harness the imposibleng mga bagay na nasa iyo, di ba? Imaginein mo, di ba? Noon, sino bang sabi na pwedeng lumipad at sumakay ka sa eroplano, di ba? Wala. Even the Wright brother who invented the airplane first ay naglalaro lang sila ng saranggola, but they thought of what if ako ang lumipad, or makapalipad ako na ako'y sakay. Henry Ford is one of the visionary na sinabi ng mga taong nakapaligid sa kanya na siya ay nababaliw na kasi noon ang sasakyan ay kabayo. Tapos may carriage ang kabayo, doon sumasakay ang mga tao. But he said, I want a machine na parang kabayo din. So,
he created cars, automobiles. One time, challenge siya kasi hindi siya edukado. The word eduko in Greek means to draw out, to develop from within. Ngayon, si Elon Musk ang pinaka-richest man in the world. Nasa 260 million yata ang kayamanan ni Elon Musk. Siya ay nagsuporta kay President Trump. Gusto niya i-discover ang Mars. Tinanong si Elon Musk kung ano ang gagawin mo sa Mars. Sabi niya, mag-recreate tayo ng life doon at i-discover natin kung meron ding ibang creation or entity doon, di ba? So we explore the universe. What if magkatotoo na merong ibang entity sa Mars, di ba? Na-explore na natin ang moon. So, people in our time do not anymore think that Elon Musk is crazy. So, ganun ka-creative ang utak. And did you know that Elon Musk, hindi siya college graduate din, pero nag-aaral po siya. Wala siyang alam sa space craft, but he created a space ship. May 12 siyang anak na gusto niya mag-generate ng maraming anak to expand his genes. Ganon yun. So, walang imposible sa utak. Sinabi yan ng Biblia. Sinabi ni Jesus yan. Sinabi ng Old Testament yan. Na ganon ka-powerful ang mind. Kaya pinapag-isip ka ng magagandang pag-iisip. The Mastermind Group. So, one time, dahil kinasuhan ni Henry Ford, ang sasakyan ko po, Ford din ang tatak. Maganda talaga ang Ford na mga sasakyan at Chevy. But I like Ford. Alright. So, nandoon siya sa court, tinanong siya ng abogado kung may edukasyon talaga siya because he was called a pacifist. Yan. Parang, kasi out of the ordinary yung kaniyang gustong mangyari na may machine na nagraran na parang kabayo. Ayan. So, wala pa kasing mga cars noon. So, tinanong siya ng abogado na kung ikaw ay intelligent, sino yung mga nag-lead ng mga 7th century na revolution? Sabi niya, nagsagot siya na wala akong pakialam kung sino man ang nag-lead na yan. Pero kung ako ay mangangailangan ng isang knowledge, pipindutin ko lang ang aking lamesa at makakapagsummon ako ng kahit sinong magaling na inhenyero, mekaniko, abogado, kung kailangan ko ang isang knowledge. So, it does not mean that when you're not schooled, hindi ka naka-eskwela, ay hindi ka na lalago ng iyong buhay. Now, let us say you're a farmer. So, ang experience and skills mo sa farming ay nakuha mo yun. And therefore, maa-add yan sa experience mo na yan by cooperating with other farmers. So, hindi ka ikaw lang. Kino-cooperate mo ang sarili mo, nakikipag-usap ka sa mga other farmers. Kung gusto mo, mag-internet ka na lang, nasa Google na ngayon, pwede kang magbasa kung ano. Pwede mo ring matranslate ang English to Tagalog kung anong ibig sabihin niyan kung hindi ka nakakaintindi. Of course, noon, magpunta ka pa sa library, ngayon hindi na. Diba? Pipindutin mo na lang yung Google and you can, research. Maganda rin may training ka. In the same manner, sa mga sangay ng gobyerno, may mga training yan sa fisheries, sa pagmamasahe, manicure, pedicure,
mekaniko kung gusto mo. And then, this become your specialized knowledge, and this will be the foundation or pundasyon ng iyong paglago at paglambo. So, the difference between a specialized knowledge and the general knowledge ay ang general knowledge, meaning kaalaman mo sa paaralan or sa formal na training, ay ini-specialize mo at ino-organize mo into plan of action so that makaroon ka ng magandang result sa iyong gustong paglambo. Be you want to go abroad to become a nurse, anong gusto mo, dito ka lang, mag-farm ka, mag-pedicab ka, mag-expand ka, it is up to you to improve those skills that you have. So, salamat at nakatapos ka hanggang dito. I hope you're going to finish this book of secrets of the more than 25,000 people who were interviewed, kung ano ang mga sikreto nila para sila ay maglambo sa buhay. May the force of the universe be upon you. Salamat at may pasensya kang makinig hanggang to the last minute of this video.